eto pa. O, di ba? Paano nga naman talaga iboboto etong mga itinataas na kamay ni dating Pangulong Duterte? Actually, halos karamihan sa kanila. Eto lang muna ng tatlo. Galing po sa People's Tonight. Digong, we will win. Believe me. Maniwala daw kayo sa kanila. Dating Pangulong Duterte. Nako, naniwala ako dati dyan sa mga paganyan-ganyan po. Ngayon, dismayado ho ako, mga bossing. No? Naniwala din ako kay doon sa unit team, no? Isinama ni Pangulong Bongbong Marcos sa unit team si Robin Padilla nung panahon ng kampanyahan. Nung naniwala ako, nabudol ako ni Robin Padilla. Akala ko may Actually, si Robin Padilla, hindi naman po talaga unit team yun no? Dagdag lang yun. Sabit lang ho yun, mga kababayan. Sabit lang ho yun. Kaya ako, sa darating na eleksyon, mga bossing, yung dating ginawa ko na straight unit team, hindi ko na ho gagawin yun. No? Kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya mag-straight unit team ako. Hindi ko na ho gagawin yun. Pipiliin ko na po ng mas maayos at mas mabusisi yung susunod na mga senador ko. Ricky Rase, shoutout sa iyo. At Chi. Mac 1. Di ba? Unahin natin kay Bungo. Para sa akin, ang Taragis si Bungo. Para sa akin, ang makakasolve lang ng traffic ay si Superman. Hinayo pa ka, Bungo. Para sa kanya, ang makakasolve lang daw po ng traffic ng Pilipinas ay si Superman. Di si Superman na lang ang gawin natin presidente. Kung gano'n naman din pala, mga kababayan, Diyos ko po. Sana, kung wala kang alam na solusyon, tumahimik na lang. Di ba? Sana, kung walang alam na pwedeng maging pantakip butas doon sa problema ng Pilipinas, tahimik na lang. Yung pipilosopohin pa ho ang mamamayang Pilipino. Para sa akin, ang makakasolve lang ng traffic ay si Superman. Wag kayo. Baka dun sa mga bagong tumatakbo na senador, doon sa mga bagong tumatakbong politiko, merong magandang puso, mga kababayan. Parang sinabi na ni Bungo dito, wala nang hope o wala nang pag-asa ang Pilipinas pagdating sa traffic. Forever na yan. Hindi ako naniniwala ho dyan, mga kababayan. Marami hong busy na bansa. Marami silang sasakyan, pero nagagawa nila ng problema yung traffic nila, mga bossing. Dito kay Bungo, parang wala nang pag-asa agad Baka mamaya doon sa mga tumatakbo ho ngayon na mga bagong politiko, Mark Gamboa, baka isa dyan, mga kababayan, yung makakasolve ng traffic ng Pilipinas. Hindi pwede sabihin ni Bungo na parang wala nang pag-asa, tinapos na ni Bungo yung pag-asa agad. Di ba? Si Kibuloy naman, mga kababayan, ipaplano ko buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao, 5 years, super power kayo. Ay, nako po. Kung yung mga politiko nga na yan kahit ano nang ginawa syempre, saktuhan lang yung pag-angat ng Pilipinas, hindi basta-basta yung kagaya sinasabi ni Kibuloy. Meron pang sinasabi si Buloyski, mga bossing. Naalala nyo ho ba? Yung sinabi niya, ibigay nyo sa akin lahat ng pera ng Pilipinas. Walang makikialam, walang sasaybet. Hindi, dagdag lang yung walang sasaybet. Ano po? Ibigay nyo sa akin lahat ng pera ng Pilipinas. Tatapusin ko ang problema ng Pilipinas. Naalala nyo yon, mga kababayan? Nakakatakot. Baka mamaya kung saan mapunta ang pera ng Pilipinas. Di ba? Ang maigi talaga doon sa kampo ni Buloyski, mga kababayan, mag-focus sila, mag-concentrate sila kung paano makakalabas ng oblo si Buloyski. Hindi yung ganito, dadagdagan pa nila yung problema nila. Paano naman makakatulong sa Pilipinas yan, si Buloyski? Nasa oblo. Di ba? Mga kababayan,
Yung pangatlong itinaas naman ng Pangulo. Lahat po yan na ini-endorso ng dating Pangulo. Sama mo na si Bato de la Rosa. O nasan ang magaling doon? Lahat po panabla. Si Willie Revillame. Hindi naman sa pag-aano, mga bossing. Kapag ka ako tumakbo ng pagkasenador, alam ko hindi ako mananalo. Pero kung sakali, no? Nangyari, nagising tayo. Senador tayo. Tingin ko, magaling pa ako dito sa mga to eh. Tingin ko yung pera ng bayan talagang mapupunta sa dapat pagpuntahan eh. No? Etong mga to, hindi mo alam kung saan mga napupunta yung mga budget, yung mga pondo eh. Eto si Willie Revillame. Wala pa. Ito pong tanong na ito, itong sinasagot niya, sagot po ito doon sa kung ano ang plataforma de gobyerno ni Willie Revillame. Narinig naman ho natin, mga kababayan, no? Doon sa kanyang interview kay Gretchen Ho. Huwag niyo muna akong tanungin yan. Wala pa akong ganyan-ganyan. Wala pa. No? Manalo muna. Yun ang gusto natin munang malaman. Manalo muna. Pag nanalo tayo, saka tayo bubuo ng plataforma de gobyerno. Lagi kong binabanggit dito, mga kababayan, karamihan ho, no? Sa ating mga, karamihan po ng mga politikong tumatakbo. Para manalo, kailangan ipahayag mo sa sambayan ng Pilipino kung ano yung plano mong gawin sa Pilipinas at kung ano yung mga nakikita mong posibleng maging solusyon sa problema ng Pilipinas. Kung ito po, tatakbo, ewan ko kung ano ang plataforma de gobyerno ko. Pag nanalo na lang, di ba, Ultra Tito, sabi, mga taong inuuna ang sarili nila, hindi katiwa-tiwala. Kibuloy at Willie, same lang kung saan kinukuha ang pera. Wala pa daw plataforma de gobyerno si Willie. Hindi pa ako nananalo. Pag nanalo na, di ba? Sigurista din no, mga kababayan? Pag nanalo na, ngayon wala pa. Tutulong mo sa amin. Paano kung makabuo ka ng plataforma de gobyerno, plataforma mo? After 2 years, sayang yung araw, sayang yung panahon. Di ba? Saka mo pala, baka tapos na yung termino mo kung sakaling manalo ka. Saka ka palang nakabuo ng plataforma de gobyerno, mga bossing. Walang plano. Walang plano. Kaya ang nakikita ko dito, mga kababayan, same like Robin Padilla lang po ito. Na kapag umakyat na ng entablado, mga bossing, wonderful tonight lang din po ang sagot sa atin. No? Yung mga tao na pumupunta doon, Ma'am Lori Mamawag at Pia 1213, yung mga taong pupunta para makinig sa kanilang mga rally, sa kanilang mga campaign rally, para marinig kung ano ba ang kanilang plataforma. Wala. Yung pala kakanta, sana pala nanood na lang tayo ng Wawawin, Kasi lagi naman tayong nanonood ng Wawawin at lagi naman kumakanta doon si Willie Revillame. Doon na lang pala sana. Di ba? Mga bossing, Mickey Moto, wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naiisipin yan, plataforma. Ang iniisip ko ay kung paano pa lang ako mananalo. Isa sa magiging kasangkapan mo para manalo, ipaalam sa mamamayang Pilipino kung ano ang plano mo sa Pilipinas, hindi yung wala. Yan, nakikita natin, wala talaga no? Sabi ni Eseng Mariano, kung wala kang plataforma, ano ang dahilan para iboto ka? Siguro po, jacket. Hoy, Kuya Will, pengin jacket dito, maginaw. Pwede po ba yun? Hindi ho, mga kababayan. Yaan ang mga kandidatong ini-endorso ho ng dating Pangulong Duterte. Biruin nyo ho yan, mga kababayan. Lahat po palyado Ano ang kapupuntahan ng Pilipinas dito sa mga mga bossing? Wala. Di ba? Siguro po, parang yung aanga-anga ang Pilipinas, mga kababayan. Di ba, Ma'am Maritel T? Ngayon ako. Parang ang nakikita ko po,
doon sa kampo ni dating Pangulong Duterte? Ang mga kinukuha nilang kandidato, basta sikat, okay na yan. Kahit walang utak, okay na yan. Di ba? Oh, basta sikat, okay na yan. Lang problema dyan, sikat yan. Boboto ng mamamayang Pilipino yan. Ano? Hindi yung talagang, oh, kailangan ito, magaling to, may utak to. Kaya po, nung debate, mga kababayan, tignan mo nangyari kay Bato de la Rosa, kay Vic Rodriguez. Oh. Nilamon sila doon sa debate, mga bossing. O di ba? Bakit? Kasi ang mga utak nila, puro na lang po galit. Oh, puro na lang po pagkabiter kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayun, lamon sila, mga kababayan. Vic Rodriguez, attorney, kinain siya ni Luke Espiritu. Di ba? Sabi, etong si Vic Rodriguez, hindi mo alam kung saan ang puntahan eh. Nung dati, nung nandun siya kay Pangulong Bongbong Marcos, sigaw siya ng sigaw, negative. Nung napunta doon sa kalaban, kumakalaban, mahilig kumalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, naman daw, drug test naman daw, kulang na lang sabihin, positive. Di ba? Doon na natin nakikita, mga kababayan, yung mga isinisigaw nila parang wala lang dala lang po at bugso lang po ng galit sa kanilang puso, mga bossing. Anyway, balimbing ang tawag dyan, sabi ni Pia. One squad forever na din pala tong si Pia. Di ba, mga kababayan? Dumako tayo doon sa pangatlong topic natin. Nasaan ba? Ano ba yung pangatlo?